I offer my days to you, lifting my praise to you, as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Give thanks. We give thanks. Yes, pag-pray po natin. We are, sige. Pray. Ang banal, maraming salamat po. Yes, O Lord. Sa ito, sa iyong salita. Yes. Sa panahon, Lord God, na bawat isa ay nakapag-worship ng mga Panginoon sa iyong pangalan. Sa hapong ito, papalagin po namin na Yes. nilalapit ang aming mga kaloob ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, Yes. pala sa buhay ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumabay at mag-bless, Panginoon, sa hanap buhay ng bawat isa, sa mga business, Yes. sa mga pinagkukunan, Panginoon, na ikinabubuhay ng bawat isa at bawat pamilya, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna sa buhay namin. At Yes. ang bagay na ito, Panginoon, ay patuloy na magamit sa iyong gawain at maitaas ang iyong pangalan, Panginoon, sa lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, na iyong pinag-aralan. Yes. Sa hapong ito, pinapasalamatan ka namin sa katagumpayan ng pagsamba sa inyong Panginoon pangalan. Sa Yes. pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord. Pagpala, araw sa lahat. Saan man tayo naroon sa araw nito. Tanging ang Diyos ang ating kasama. Sapagkat ang Diyos ay nananatili sa ating mga buhay. Ano man ang mga pinagdadaanan natin sa panahon ngayon, ang Diyos ay hindi nag-iiwan sa atin. Ito ang pagkakataon, mga kapatid, na tayo magbigay pasasalamat at papuri para sa Diyos. Tayo po magsabay-sabay pasasalamat para sa ating buhay na Diyos. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoong Diyos, sa iyo lamang nanatili kailanman.
Tuwa sa piling ng Diyos sa aking hirap na puso ay nalalaho. Maraming masayaw at papuri para sa Diyos. Ating ng puso pinagpala ng loob. Salamat po Panginoon sa umaga nito na Ikaw ang Diyos na aming isisigaw, bibigyan pasasalamat sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na puno ng pag-ibig. Patuloy namin pinapulit siya sa mga Paulo sa mga. Patuloy Ikaw ang Diyos. Patuloy Ikaw ang Diyos. Purihin Ikaw, O Diyos, ang aming alay ay masamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
dakila. Yes, so Lord, tunay nga pong dakila ang tapat sa aming buhay. Muli po, Ama, binubuksan namin ang aming mga puso at isipan. Sa pakikinig ng iyong banal na salita, Panginoon, ay may sa buhay namin, Panginoon. May pahayag namin ang banal mong salita, Panginoon. Sa umaga ito, Ama, magpapala sa bawat isa na nakikinig sa umaga ito. Muli po, Panginoon, pinatas namin ang iyong pangalan sa matamis na pangalan na Jesus. Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat. Sa muli po ay nais ko po kayong batiin ng isang magandang araw sa bawat isa. At sa muli po ay mag-aaral tayo ng kanyang salita. Bago pang lahat ay nais ko pong muli ipaalala sa atin yung mga bagay na nais ipaalala sa atin ng ating mga namumuno, sa mga namumuno sa atin. Una po, ugalihin po natin yung paghugas ng ating mga kamay, gamit po yung sabon, at gumamit po tayo ng mga alcohol. Katulad po nitong hawak ko po, gumamit po tayo nito para mas lalo pong mamatay o mapatay ng germs. Then, sumuot po tayo ng mga face mask. Ugalihin po natin yung sumuot tayo ng mga face mask kung lalabas tayo, tapos meron pa tayong tinatawag ng mga face shield. Mas maganda po na sumuot tayo dito pag lalabas tayo ng bahay para din sa ating sarili at para din sa mga taong nakasalamuhan natin na mas maging ligtas po tayo lahat. Na maging ugali na po natin yun sa ating ngayong panahon, sa ating new normal na tinatawag. At sumunod po tayo sa mga social distancing. Yan po, sa mga lugar na kung saan ay maraming tao, sa mga palengke, sa mga department store, kung saan pa po tayo pumupunta na mayroong maraming mga tao. At ito po yung paalala sa atin na kung wala naman tayong mahalagang gawin sa labas, huwag na po tayong lumabas. Dito na lang po tayo sa ating mga tahanan, manatili tayo sa ating mga tahanan at para maging ligtas po tayo palagi. Sabi ko nga, nung nakaraan ay mas mabuti po yung palagi tayong nag-iingat. Walang ibang mag-iingat dito kundi yung ating mga sarili. Kung may mga karamdaman po tayo, sa bahay na lang po tayo manatili. At nung nakaraang linggo po ay napag-aralan po natin yung isang tao na naging isang successful po, yung mayaman at nag-ani ng marami. At yung isang babae na halos, sabi ko nga ay walang pangalan, pero nagkaroon siya ng significance ang kanyang buhay dahil sa paglapit niya kay Jesus. At yung mga bagay na mayroon siya ay binigay niya o ipinagkatiwala niya kay Jesus. Na ang sabi ng ibang tao ay walang halaga yun. Walang aksaya o parang sinayang lang yung mga bagay na kung saan pwede sanang pakinabangan ng iba. Pero para kay Jesus, para sa ating Panginoon ay napakabuti. At para sa Kanya po ay isang mabuting bagay ang ginawa ng Panginoon. At ngayon po ay muli po tayong mag-aral ng Kanyang salita. Nais ko po kayong dalhin sa salita ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Kung mayroon po kayong mga Bible dyan sa iyong mga tahanan, buksan po yung mga Bible sa aklat po ni Mateo, kapitulo 25, versikulo 14 hanggang 30. Basahin ko po ito sa inyo ng mabilisan po. Sabi po sa verse 14, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Verse 15, binigyan niya ang salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa naman 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos naman agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto
ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Verse 19. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alpod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Verse 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting ginto. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko po'y kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inhasid. Natakot po ako kaya't ibinaan ko sa lupa ang iyong salaping ginto. Ito na po ang iyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Ano mo palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inhasid? Bakit hindi mo na lamang nilagay sa bangko ang aking salapi kahit paano may tinubo sana ito? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay naman sa may 10 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon niyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan, do'y mananangis siya at mangalit ang kanyang mga ngipin. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito na kami Lord ay yung binigyan naman ng pagkakataon na makapag-aral na iyong salita. At sa araw nito, Panginoon, nais po namin, Panginoon, na pag-aralan ito ng sama-sama. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng wisdom na galing sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang magsalita sa magitan, Panginoon, ng aking bibig, Panginoon, na sana, Panginoon, maunawaan ng bawat isa, mga taong aming kasama sa araw na ito sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dito po sa binasa natin po, meron pong mga katotohanan na nais ko pong ibahagi po sa inyo. At nais ko pong bigyan po natin ng pagkakataon po na ang salita ng Panginoon ay ma-encourage tayo, makorek kita, mas mabigyan tayo ng pagkakataon na mas lumago yung ating pananampalataya at magamit natin yung mga bagay na kung saan ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Una pong katotohanan po ay, base po sa binasa natin, lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng kakayahan or talento. Ayon po sa binasa po natin, mayroong isang Panginoon na mayaman at sabi dito ay maglalakbay siya ng napakalayong lugar at mahabang panahon at sabi dito. At mayroon siya 3 alipin na iniwanan niya ng kanyang mga ari-arian. Mayroong 5,000 salaping ginto, mayroong 2,000 salaping ginto, at mayroon namang 1,000 salaping ginto. At yun ang ibinilin sa kanya. Ito po isang katotohanan na ang Panginoon po natin, base po sa binasa po natin, ang Diyos po natin ay nagbibigay sa atin or binigyan tayo ng kakayanan or mga bagay na kung saan pwede natin gamitin para sa Kanya. Ito po yung unang katotohanan po na nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga kapatid, hindi po porque maliit yung natanggap mo, hindi yan binigay ng Panginoon, o maliit lang yung kakayanan mo or wala kang kakayanan, masabi mo na walang ibinigay sa iyo ang Panginoon. Isang katotohanan po ay ang binigay sa atin ng Panginoon ay hindi po pantay-pantay. Hindi po puro parehas. Mayroong malaki, mayroong maliit, mayroong marami, mayroong kakaunti, mayroong napakaganda, mayroong hindi maganda. Pero lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon ng kakayahan. Sabi dito, ayon sa ating kakayahan. Ibig sabihin, hindi ka ng Panginoon bibigyan ng kakayahan kung hindi ito kaya mong panindigan o hindi mo kayang gawin ang mga bagay na yun.
Pangalawa pong katotohanan ay ang Panginoon ay babalik po. Ito po yung isang katotohanan po na dapat ating panghawakan. Na ito po yung ating tititigan. Ito yung ating magiging focus. Ito yung ating magiging parang minimiti natin ang pagbabalik ng Panginoon. Ito po yung pinakamagandang bagay na mangyayari po sa ating buhay, ang pagbabalik ng Panginoon. Na makakasama natin siya ng habang buhay. Hindi na tayo doon iiyak, hindi na tayo, wala nang sakit, wala nang coronavirus, wala nang COVID virus. Kung ano-ano pang mga sakit na yon, kung ano-ano pang mga viruses na yon na kumakalat ngayon sa buong mundo, hindi na natin yun mararanasan kung ang Panginoon ay bumalik na. Isa pong katotohanan na napakaganda po na nais pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon. Kaya kapatid, tandaan po ito ang katotohanan ito. Ang Diyos po natin, ang Panginoon pong Jesus natin ay babalik po siya. Babalik siya at babalik siya. Yan po yung katotohanan. At pangatlong katotohanan po ay sa kanyang pagbabalik, sa pagbabalik po ng ating Panginoon, ito po isang katotohanan na mayroon siyang gagawing pagsusulit. Mayroon po siyang accounting na gagawin. Sa lahat po ng ating mga ipinagkatiwala niya sa atin, sa lahat ng ating ginawa, mayroon siyang gagawing pagsusulit. Gagawin niya po yung lahat. Titingnan na lahat kung ano yung ginawa mo. Ano yung mga bagay na kung saan ipinagkatiwala sa iyo na ginawa mo. O mga bagay na hindi mo ginawa. Lahat po yun ay gagawing pagsusulit ng Panginoon. Yun lahat po ay i-account ng Panginoon. Mabuti man o maganda ang ating ginawa, lahat po yun ay titingnan ng Panginoon. Ayon po sa salita ng Panginoon, sapagkat ang chapter na po ito, ang context po nito ay tungkol po sa kanyang pagbabalik o sa mga huling araw. Kasi tinanong siya ng mga disciples, ano ba yung mga mangyayari sa huling araw? Sabi ni Jesus, isa ito sa mga mangyayari. Nagbabalik siya at talagang mangyayari ang kanyang mga sinabi. At ito pong napakaganda po, isa pang katotohanan, na sa kanyang pagbabalik, mayroong rewarding na mangyari po. Ito po yung isang napaka-espesyal na araw para po sa buhay mo. Ang reward po natin sa school, yung nakakatanggap tayo minsan ng mga ribbon, mga medalya, mga trophy, mga reward po yun sa school. Minsan may mga palaro na nananalo tayo, may mga reward po tayo natatanggap. Pero po itong pinaka-ultimate na rewarding na mangyayari po sa ating buhay. Kaya kapatid, huwag ka pong sumuko. Huwag ka pong tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat, sabi nga, may kasabihan tayo, na kung sino yung nananatili o siya yung palaging nandyan, siya yung nagwawagi ko, kapatid. Pero yung nag-aayaw, talo pa lang yun. Wala na, talo na kasi nag-ayaw na siya. Mga kapatid, mga katotohanan po ito ng salita ng Panginoon na bawat isa po sa atin ay binigyan ng kakayanan, binigyan ng talent, ng talento, binigyan ng kung anong bagay ay pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Pangalawa po, isa pang katotohanan ay babalik po ang Panginoon. At sa kanyang pagbabalik po, mayroong pagsusulit po. Mayroong accounting. At sa accounting na yun, nakadepende po doon ang kanyang pag-reward po sa atin. Doon po nakadepende kung ano yung mga bagay na ibibigay sa atin. Doon po nakadepende kung ano yung mga bagay na ginawa po natin. Kaya ang tanong ko po kapatid, paano mo ginamit ang mga bagay na pinagkaloob ng Diyos? Sabi ko kanina, lahat tayo ay nakatanggap. Lahat tayo ay mayroon. Kung hindi natin pwedeng sabihin wala, mayroon talaga. Kahit isa, o yung iba dalawa, pero sa iyo isa lang. Kapatid, mayroon talaga. Tingnan mo po yun. Mayroong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Una-una lamang yung ating buhay, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Iniwan yan sa iyo ni Lord. Ang tanong, paano mo yung ginamit ang iyong buhay? Pangalawa, kung ano yung trabaho mayroon ka ngayon, pinagkatiwala yan sa iyo ni Lord. Yung pamilya mo, pinagkatiwala yan sa iyo ni Lord. Ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong nanay, ang iyong tatay, lahat po na nandyan sa iyo, ipinagkatiwala po yan sa iyo. Pero ang tanong po, paano mo yan ginagamit para sa Panginoon? Paano ka nagre-response doon sa mga bagay na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon? Kaparehas ka ba ng dalawang alipin na ginamit ang kanyang ng tama ang mga bagay na kanilang natanggap? Bakit ko nasabi na tama? Kasi yun, tumubo po yun. Yung pong nais ng Panginoon na magkaroon ng profit ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin. Kung ikaw ay pinagkalooban ng Diyos na pagiging isang teacher, dapat merong
mini-mentor ka na maging teacher din. Ibig sabihin, mayroong kinalabasan yung mga bagay na mayroon tayo. Or isa ka doon sa isa na tumanggap ng isa. Na ang ginawa niya, itinago niya yung kanyang talento, yung pinagkatiwala sa kanya yung Lord, kasi ayaw niya na mabawasan o malugi. Ang ginawa niya, itinago niya. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon ay wala siyang ipinakitang pag-angat. Wala siyang pag-angat na ipinakita. Kundi sinabi sa kanya ng Panginoon masama at tama na dito. Mga kapatid, sa panahon ito, nandito po tayo sa sitwasyon na halos hindi po tayo makalabas ng bahay. Mga kapatid, nandito po tayo sa sitwasyon na parang ang iba sa atin ay parang nagtatanong, kailan pa kaya matatapos ito? Kailan pa kaya makakaroon ng solusyon ang problema natin ito na halos buong mundo ay namumroblema sa pandemya ito. Pero ang tanong kapatid, habang ikaw ay nandyan sa iyong tahanan, ginagawa mo, sinusunod mo yung sinasabi ng ating batas sa panahon ngayon, yung ating sinasabi ng ating mga pinuno, na ang sabi sa atin ay stay at home, ikaw ay nanatili sa bahay, palagi mong sinusunod yung sabi sa atin. Nanatili tayo sa ating tahanan, hindi tayo umaalis, wala tayong ginagawa na dyan sa tahanan natin. Paano mo po, ang tanong ngayon ay paano mo ginagamit ang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Bakit tinatago mo rin? Habang ka na sa bahay, tinatago mo rin yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo. Kasi hindi ka pwedeng lumabas, niliteral mo rin na hindi pwedeng lumabas. Pati yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Lord, ay itinago na natin. Sabi ko po last week, nung nakaraang linggo po, sa ating mga pinag-aralan, na magkakaroon ng significance ang ating buhay. Una po, kailangan pinakauna palagi is lumapit ka kay Jesus. Kailangan mo magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Hindi po magkaroon ng significance kung tumutulong ka sa iba, mabuti yung ginagawa mo, palagi kang nagsisimba, pero wala kang relasyon sa Panginoon, hindi ka pa rin magkaroon ng significance sa buhay. Magkakaroon ng tunay na significance yung buhay natin, pinakauna na meron, tandaan po natin. Ulit-ulit po natin sasabihin yun. Lumapit ka sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin po siya bilang personal na tagapagligtas at Panginoon sa iyong buhay. Kailangan mo siya kapatid. Hindi magkakaroon ng significance sa iyong buhay kung wala siyang huwag o wala siya sa buhay mo. Dahil ang tunay na significance ay si Jesus lang po. Siya lang po ang tunay na may nakabuluhan. Siya lang ang tunay nating kabuluhan, si Jesus lang. Pangalawa po, gamitin po natin yung mga ipinagkatiwala niya sa atin. Katulad ng babae po, binasag niya yung kanyang babango, ibinuhos na kay Jesus. Para sabi ni Jesus, para i-prepare ang kanyang katawan sa paglilibig. Kapatid, ano bang mga bagay meron ka? Ano po yung mga bagay na nandyan sa iyo? Ano yung mga bagay na mayroon ka? Sa oras na ito na halos hindi natin alam ang bukas. Kung harap ka ngayon sa Panginoon, kung dumating ang Panginoon, yun ang tanong ko, kung dumating ang Panginoon sa araw na ito, sa oras na ito mismo po, ang tanong ko po kapatid, kamusta yung accounting sa iyo ng Panginoon? Ano yung sasabihin mo sa Panginoon? Lord, nandito po yung talent na pinagkatiwala mo. Lord, nandito po yung buhay ko. Nagkaroon po ng mga other buhay na lalapit sa iyo. Hindi lang Panginoon ako yung nakalapit sa iyo, kundi maraming tao, Panginoon, nakalapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay na pinagkatiwala mo. Panginoon, nandito na po yung mga buhay, kaluluwa, Panginoon, na para sa iyo. O sasabihin mo, Lord, dahil po quarantine ngayon, tinago ko po, Panginoon, ang katawan ko para hindi, Lord, masaktan, hindi masira. Dahil sabi mo, Panginoon, ang aming katawan ay yung templo na dapat namin pangalagaan. Lord, pinangalagaan ko, tinago ko talaga ng maayos na hindi mahawaan ng coronavirus. Kapatid, tingnan mo po yung sarili mo. Habang nandiyan ka po ngayon sa araw na ito, nakikinig, nanonood po ng video na ito, siyasatin mo po yung iyong sarili. Una po, kamustahin mo po ang iyong relasyon sa Panginoon. Kamustahin mo po ang iyong
pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kamustahin mo po ang iyong komunikasyon sa Panginoon. Yung pangalawa po, kamustahin mo ang iyong ginagawa para sa Kanya. Kamustahin mo po ang mga bagay na kung saan pinagkatiwala sa iyo. Ikaw lang po ang makakasagot niya. Ikaw lang po at ang Panginoon ang nakakaalam ng iyong iniisip, ang laman ng iyong puso, at ang mga bagay na kung saan iyo po ginagawa. Ito po yung challenge sa atin ng Panginoon. Ang ibinigay sa iyo ng Diyos ay hindi lang para sa iyo. Tandaan po natin. Ibinigay yan ng Diyos sa atin para din sa ibang tao. Upang ang mga tao yun ay magkaroon din ng pagkataon na lumapit sa Panginoon, magpuri sa Kanya, at mabigyan ng pagkataon na mailuwalhati ng ating Panginoon. Tayo po yung ganun. O dakilang Diyos na banal. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Salamat po Panginoon sa iyong salita. Salamat po Panginoon sa buhay ng tatlong alipin ito na ipinakita mo Panginoon kung paano nag-response doon sa iyong pagkatawag, doon sa iyong may pinagkatiwala. Panginoon, tulungan mo po kami ng aming mga buhay, Panginoon, ay aming gamitin. Ang aming mga buhay, Panginoon, ay aming ipagkatiwala sa iyo, Panginoon. At yung mga bagay, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin ay magamit namin para, Lord, especially, Panginoon, na ipalaganap ang iyong salita. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa atin. Diyan kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad